Praise, hallelujah. Just remain standing. Let's pray. Heavenly Father, I thank you once again for the word that you're going to impart into our body. The word that became flesh and dwell among us. Lord, overshadow your people tonight. And let, O Lord, thy kingdom come here on earth as it is in heaven. Overshadow us, O Lord. Overshadow myself, O Lord. Itago mo ko sa likuran ng iyong krus. Mahayag lamang ang mga salita na nagmumula sa iyo. Thank you, Father God, as we going to study, O Lord, thy word. Let the manifestation of this word be unto us tonight. And this we pray in Jesus' name. Amen. Sige, makakaupo muna tayo and let us see the word of God in in Mark chapter 9, beginning verse 14. Tingnan muna natin ang video. No? Manood muna tayo ng video. And when they came to the disciples, they saw a great crowd around them, and scribes arguing with them. And immediately all the crowd, when they saw him, were greatly amazed, and ran up to him and greeted him. And he asked them, "What are you arguing about with them?" And someone from the crowd answered him, "Teacher, I brought my son to you, for he has a spirit that makes him mute. And whenever it seizes him, it throws him down, and he foams and grinds his teeth and becomes rigid. So I asked your disciples to cast it out, and they were not able." And he answered them, "O faithless generation, how long am I to be with you? How long am I to bear with you? Bring him to me." And they brought the boy to him. And when the spirit saw him, immediately it convulsed the boy, and he fell on the ground and rolled about, foaming at the mouth. And Jesus asked his father, "How long has this been happening to him?" And he said, "From childhood. And it has often cast him into fire and into water to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us and help us." And Jesus said to him, "If you can. All things are possible for one who believes." Immediately the father of the child cried out and said, "I believe. Help my unbelief." And when Jesus saw that a crowd came running together, he rebuked the unclean spirit, saying to it, "You mute and deaf spirit, I command you, come out of him and never enter him again." And after crying out and convulsing him terribly, it came out. And the boy was like a corpse, so that most of them said, "He is dead." But Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose. And when he had entered the house, his disciples asked him privately, "Why could we not cast it out?" And he said to them, "This kind cannot be driven out by anything but prayer." Praise the Lord. Hallelujah. So, sabi mo sa katabi mo, remove your unbelief. Amen. The truth about being overshadowed by the Holy Spirit is when you believe. Tingnan nga uli natin yung binasa natin about
Luke chapter 1, no? In verse 34, Mary said to the angel, "How will this be since I have not had sexual relation with a man?" Kasi sabi ng angel sa kanya, no, in verse 31, ang good news is, he said, "Listen, you will become pregnant and give birth to son, and you will name him Jesus." Verse 32, "He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of his father David." This is only a word. Amen? From angel. But the word is very powerful. Sabi mo sa katabi mo, yung salita mo, ingatan mo. Amen? Why? Because we claim that we are the Son of the living God. How can it be? Kasi nga, hindi ka maniwala na kapag ikaw ay born again, you are not born of flesh and blood. You are born of the Spirit of God. The Spirit is the Word that became flesh. John 1:14. Amen? Salita lang yan. Pero kapag ang salita, pinaniwalaan mo at tinanggap mo, ang salita ay mananahan sa iyo. And that word will become reality. Kasi yan yung faith eh. Faith, Hebrews 11:1, is the substance of the things we hope for and the evidence of the things we do not see. Sabihin mo sa katabi mo, hindi mo nakikita salita mo. Sino rito nakakita na ng salita? Makikita mo yan kapag pinaniwalaan mo. Amen? When you believe in the word will become reality. Kaya nung si Mary, sabi niya, paano mangyayari ito sa akin? Mary said in verse 34, "How will this be since I have not had sexual relation with a man?" Hindi naman flesh ang usapan dito eh. Amen? Yung pananampalataya sa word. So, the angel replied, "The Holy Spirit," verse 35, "will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be holy. He will be called the Son of God." So, verse 37, sabi, "For nothing will be impossible with God." Yugyugin mo yung sa katabi mo, sabi mo, walang imposible sa Diyos. Yayaman ka talaga. Amen. Paniwalaan mo lang, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Amen? Kahit na anong gawin ng devil, wala siyang magagawa. Pwede kanyang takutin, pero walang magagawa ang devil sa iyo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Hindi ka tatanda nang wala kang boyfriend. Amen? Paniwalaan mo kasi yung imposible. Paniwalaan mo yung imposible. Kasi si Mary, hindi siya makapaniwala na siya ay mabubuntis. At yung pagbubuntis niya, sinabi ng anghel, ay magiging hari ng mga hari. Amen? And he will going to have a son, very powerful. So, for nothing will impossible with God. In verse 38, Mary said, "Yes, I am a servant of God. Let this happen to me according to thy word."
Then the angel departed from her. Kukulitin ka ng anghel mo hanggat hindi ka naniniwala sa iyo. Hindi ka naniniwala sa kanyang salita. Amen? Bakit? You are chosen by God. Hindi ka pinili ng katabi mo o ng pastor mo. Amen? Kaya ka nandito ngayon among the many, merong mahalagang salita ang Diyos sa iyo. May papagawa ang Lord sa iyo. Amen? So yung nakita natin na video, no, sa Mark chapter 9 verse 14 hanggang ano ba yan? Hanggang verse 29. Sabi rito ng verse Mark 9 verse 21. Tinanong ni Jesus yung tatay nung bata at sabi niya, "How long has this been happening to him?" And he said, "From childhood." Yung nangyayari doon sa bata, naaalihan siya ng demonyo, masamang espiritu. Anong espiritu yun? Mute and deaf spirit. Hindi makapagsalita at hindi makarinig. No? Yung espiritu na kinakargahan o kumakarga doon sa bata. Kaya siguro hindi mapalayas nung kanyang mga disciple. Bakit? Hindi makakarinig eh. No? Dapat nag-sign language sila roon. Nakakatawa, no? Kasi nung nasa Singapore po ako, no, meron kaming na-encounter na espiritu. Nagtatago. Ang ano pala roon, ang karga niya is Chinese. No? Nung kinakas out ko, ayaw lumabas. Ba't kaya ayaw lumabas? Meron kaming kasama roon na Chinese, na Indonesian, pero Chinese siya. Marunong siya mag-Chinese. Tinanong ko, ano ba sa Chinese yung get out o come out? Sabi niya, chulay. Chulay, ako eh. Sabi ko, chulay? Aba, nag-react at lumabas yung yung demonyo. Sabi ko, high-tech pala. Kailangan pala kung ano yung language ng demonyo, yun din ang gagamitin mo. Pero the truth, no? Pinaglalaroan tayo ng demonyo. He knows your language. He is a spirit. Alam niya kung ano yung lingwahe mo, kahit na Bisayain mo yan, kahit na Ilocano pa ang sabihin mo dyan, lalabas at lalabas yan. Paano? Sabi nga dito sa binasa natin, no? Then Jesus said to him, "If you are able, all things are possible for the one who believes." Kailangan talaga yung pananampalataya meron tayo. And prayer. No? Kailangan before you do any execution ng casting out demons, meron kang prayer and fasting. Tanungin mo nga yung katabi mo, nagpe-pray ka ba? Or when is your last fasting? Kasi dapat, ang fasting kasi, no? Pag ikaw nagpapast, ang spirit lumalakas. Amen? Ang flesh humihina. Kapag ikaw ay nagpe-pray and fast, no? The Lord will going to give you a fresh revelation while you are fasting. The Spirit will give you the power. The Word of God will give you the power. Why? Because the Word of God is two-edged sword, dividing bones and marrows, souls and spirit. Kaya kung wala kang Word of God in a day, talagang gugulpihin ka ng devil. Amen? The thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. But Jesus said, John 10:10, I have come to give you life,
life more abundant. Kaya yung life ng Lord, binigay na sa atin. Sabi niya, it is finished. Nung nag-give up na siya, He gave up the Spirit doon sa cross. He gave up the Spirit and He gave that Spirit to us, to those who believe. Kaya ngayon, John 1:12, paborito ko yan. For as many who receive Him, who receive the Word, and as many who believe in His name, He gave them the power to become children of God. Kaya yung pagiging anak ng Diyos, hindi yan yung sasama ka sa mga organization or religious activities. No, hindi yan. You have to accept the Word that became flesh and dwell among us. Kaya sa verse 13 ng John 1:13, chapter 1, verse 13, not of human decision or husband's will. The Word became flesh and dwell among us. Yun yung born again. Amen? We are born of the flesh, but we are not born of the Spirit. Kaya nung sinabi ni Jesus Christ sa John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And in verse 5, John chapter 3 verse 5, sinabi niya, unless truly, truly, I tell you. 2 beses sinabi niya, truly, truly, I tell you, unless a man be born of water and spirit, they cannot enter the kingdom of God. You cannot enter the kingdom of God. Hindi ka paghaharian ng Diyos until you become born again. Paano ba yung born again? It is born of the Spirit. John 6:63, the flesh profit nothing. The Spirit gives life. The words, sabi ni Jesus Christ, the words that I have told you or that I speak to you are spirit and they are life. So if you receive the word like Mary, let it be according to thy word. Then the word that will overshadow you will going to give you the power to become children of God. Not of natural descent or human decision, but of God. Amen? Kaya nga yung kapangyarihan, kailangan maniwala ka. You have to receive the word and you have to believe in that word. That you have the dominion, the power here on earth because of the word of God. Kaya nga tayo born again eh. Kasi yan yung original plan ng Diyos sa atin. Nakuha nyo? Genesis 1:26, what is the original plan of God? Sabi niya, Genesis 1:26. Basahin nga natin, want to go? Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. And then verse 27. Hanggang 28 na, sige. Verse 27. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Verse 28. Anong reason? Bakit niya kinreate? Want to go. Then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. So, yung dominion, meaning you must have everything under your feet.
Hindi ikaw yung gagawing alipin ng mundo. Dapat ikaw ang nagro-rule. Dominion means have management, power over everything in this world. Yung sakit at karamdaman, you have to release your power and dominion inside you. Amen? Ika-cast out natin lahat ng mga negative thoughts natin para hindi mo yan nabibigkas. Kasi kung dominion ka ng mga negative things, ang lahat ng bibigkasin ng bibig mo ay negative. Naku, nakakatakot ngayon sa Pilipinas. Bakit? Nakita mo, narinig mo, pumasok lahat sa utak mo. Lahat ng mga pinaniwalaan mo sa radyo, sa TV, sa Facebook, sa lahat ng social media, pumasok sa isip mo. Amen? Ano nangyari? Nagkaroon ka ngayon ng mindset na, nako, ito yung sinabi ng vlogger na ganyan. Ito yung kasi nakapokus ka doon sa nangyayari sa mundo. Nako, ang dami ng patay sa Israel. Nako. So, lahat yun, ibibigkas mo. And that is unbelief to the living God. Focus your eyes to Jesus, the author and finisher of our faith. Amen? Kapag nakapokus ka sa Word of God, then lahat ng mga nangyayari, ay, nabasa ko na yan sa Matthew 24. Nabasa ko na yan sa Luke 18 and 19. Nabasa ko na yan sa... So, you will not going to have all these things na nangyayari. Amen? Bumabagyo. Ay, i-review ko ito kasi sabi ng Lord, hanggang kailan ko kayo pagtitiisan. Ngayon, yung demonyo na nakakita ng mga tao, no? Even his disciple, hindi mapalayas. Bakit? Because of their unbelief. Sabi ng tatay niya, remove my unbelief. I believe, but remove my unbelief. Only unbelief can make you believe. Amen. Amen. Believe that Jesus Christ is the Son of God. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Amen? Amen? Naniniwala ba kayo? Lahat nga ng naniniwala, pumalakpak nga ng malakas. Sabi mo, Lord Jesus, remove my unbelief. Kasi ganyan yung inano ni Jesus. Tingnan nga natin yung sabi ni Jesus Christ about in Matthew 13. Nireject si Jesus sa Nazareth eh. Verse 53. Verse 53. Let us read. Want to go. Now it came to pass, when Jesus had finished these parables, that he departed from there. Verse 54, then he came to his hometown and began to teach the people in their synagogue, sa mga churches na. They were astonished and said, where this man get such wisdom and miraculous power? Okay, mighty works. Verse 55. Is this not the carpenter's son? Is not his mother called Mary? And his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? So, makikita natin, mayroon siyang mga kapatid. Di ba ito yung anak ni Mary? Hindi ba ito yung kapatid ni na James, Joseph, tsaka Simon and Judas? Kilala siya eh.
Familiar ang mga tao kung sino si Jesus nung bumalik siya sa Jerusalem. Pero nabalitaan nila kung ano yung ginawa ni ni Jesus sa ibang bayan bago siya bumalik sa Jerusalem. So, verse 57. Verse 57, basahin nyo nga. 1 to go. So they were offended at him. But Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his own country and in his own house." So, wag kayong ma-open pag uwi nyo sa bayan nyo, hindi kayo paniwalaang born again na kayo. Amen. Na si Jesus Christ ay nasa inyo. Magpalayas pa rin kayo ng demonyo kahit papano. Amen? Amen. Dahil yun nga nakasulat, no? Hindi pinaniwalaan si Jesus Christ nga mismo. Hindi pinaniwalaan ng kanyang mga kapatid, ng kanyang mga kamag-anak. Pero nabalitaan nila na si Jesus nagpapalayas ng demonyo. Nagpapagaling ng may sakit. Amen? At na-born again ang marami. Pero dahil sa kanilang unbelief, sabi ni Jesus Christ dito, sabi ng Bible, verse 58, 1 to go. Now he did not do many mighty works there because of their unbelief. Because of unbelief. Walang magagawa ang Panginoon sa iyo kapag ikaw ay merong espiritu ng unbelief. Amen? Punta ka ng church, hindi ka naman naniniwala at nananampalataya sa salita. What is the use of the word? You have to use the word. You have to believe so that the power of the Almighty will overshadow you. That is the power of belief. Amen? Kaya once again, sabihin mo, Lord Jesus, remove my unbelief. I am a son of God. Believe that Jesus Christ is inside you. Hindi lang tayo nagpupunta at nag-aaksaya ng oras dito sa mundo. Kapag ikaw ay mananampalataya, kaya mong gawin ang mga imposible. Salitain mo ito. Amen? Amen. Salitain mo, you have to speak. And the word that come out of your mouth came from your heart. Because the abundance of the heart, your mouth will speak. Kapag ikaw may galit sa tao, masusumpa mo yung tao. At kapag ang tao ay nagkakasala, ang tao ay kawawa. Bakit? Kasi nga, may kapangyarihan ka. Tingnan natin ang Luke chapter 4. Oh. Verse 23. And 24. Sige nga, basahin nyo. He said to them, "You will surely say this proverb to me, 'Physician, heal yourself. Whatever we have heard done in Capernaum, do also here in your country.'" Verse 24. Then he said, "Assuredly, I say to you, no prophet is accepted in his own country." Amen.
So, the truth, kapag hindi ka talaga naniniwala, even yung people doon sa town home nyo, sa hometown nyo, ay wala ring magagawa. Kaya sabi ni Jesus, then He said, "Surely I say to you, no prophet is accepted in his own country or town." Kaya si Jesus, hindi siya makagawa talaga ng miracle because of unbelief. Remove the unbelief in your heart. You only believe because all things are possible to those who believe. Amen. So, believe. Sabihin nyo, I believe. No? Wala na akong unbelief. I believe Jesus Christ is the Son of the living God. Kaya kapag naniniwala ka, walang imposible. Why? You accept Him. John 1:12 nga uli. Gusto ko memorize niyo ito. John 1:12. But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. Amen. To those who believe in the name of Jesus. Hindi sa name ni Pastor Don. Amen? Kasi kapag sa name ko, nagpalayas kayo ng demonyo, hindi kilala ng demonyo. Amen? Sasabihin niya sa devil, "Devil, get out in the name of Don." Wag. Magkakamali kayo. No? In the name of Jesus Christ. Because in John 14:14, sabi niya, siya nangako, 13 and 14. Pakibasa nga. John chapter 14, verse 13 and 14. Sige nga, gusto kong memorize nyo rin ito. Amen? Go ahead. And whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. So, Jesus Christ said, I will do it. Amen? Hindi ikaw, hindi ako, hindi yung karamihan. No? Kahit marami ang crowd diyan, palayas ng demonyo, they cannot go. The demon not going to answer things like that. Amen? Ano lang ang makakapagpalayas? Sa pangalan ni Jesus. We have to believe that Jesus Christ is the Son of God that dwell among us, full of grace and truth. Kaya kapag sinalita mo ang salita niya, mayroong kapangyarihan. John 1:14, sige nga. The Word that became flesh and dwelt among us. Go ahead. John 1:14. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as the only one begotten of the Father, full of grace and truth. The only. Sabi niya, no? The glory as of the only. Pag sinabing only, isa lang yan. Amen? Begotten of the Father. Kaya nga yung John 3:16, sinabi ng John 3:16, this is my beloved Son. Kapag naniwala ka sa Kanya, yung kapangyarihan ng Son, ng Kanyang salita, mararanasan mo. John 3:16, for as many who believe. Sige nga, John 3:16, want to go. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. You have the everlasting life when you believe. Kaya remove your unbelief. Hindi ka na mamamatay. Amen? Though yung body,
mamamatay, pero yung espiritu na nabuhay at binuhay ng Diyos sa iyo, wala na yang kamatayan. And that is eternal. Amen. Kaya yung Hebrews 10:26, for if we deliberately keep on sinning after receiving the knowledge of the truth, na-receive mo yung knowledge of Jesus Christ, the truth. Sabi ng full of grace and truth sa John 1:14. If you receive the knowledge of the truth, no further sacrifice for sin is left for us. Wala nang darating uli na Jesus Christ para ipako sa krus. Why? You have all the truth. You receive the truth. And the truth will set you free. Hebrews 10:26. Go ahead. For if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins. Wala nang sakripisyo na darating pa para magpapako uli sa krus. There is no more blood because the blood and flesh was already given unto us. Amen? Natpako na siya. And ito yung 27 ang nakakatakot. Basahin nga natin ang verse 27. But a certain fearful expectation of judgment and which will devour the adversaries. Judgment na. Amen. Kaya pag binigyan ka na ng supina, no? May kasalanan ka na nun. Prove that you do not sin. Amen. Kasi ang law sa atin you are already guilty. Ang law rito pala, you are already guilty unless you're proven innocent. Sa atin, you are innocent unless you prove yourself guilty. You're proven guilty. No? Kailangan ma-prove nila guilty ka. Kahit ikaw ay guilty na talaga. You are innocent. Yan yung ng Pilipinas, kaibahan ng Pilipinas dito sa ibang bansa. Sa ibang bansa, kahit presidente ka, kahit ano ka, if you are guilty, you are guilty. Unless you prove yourself, you're innocent. Pero sa Pilipinas, no, you are innocent. Unless the law proves that you are guilty. Kaya nga, Bill of Rights, parati ang binabanat yan. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Nor shall any person shall be denied the equal protection of law. Amen? Kaya yung mga hindi nakakaalam ng batas, hindi nila ma-depend ang sarili nila. Pero yung nakakaalam ng batas sa Pilipinas, they are playing the Constitution of the Philippines. Because they know they have this. But we don't have the knowledge. The knowledge of good and evil is a poison. Sabi ng Lord, wag mong kakainin yan, Adan. Sa oras na kainin mo yan, mamamatay ka. At maraming patay sa lipunan because of the knowledge of good and evil. And when Jesus came here, He gave us wisdom. Kaya nga sa Hosea 4:6, sabi ng Hosea 4:6, my people perish or destroyed because of lack of knowledge. Ang binigay ng Lord sa atin, actually, binigyan ka ng wisdom. Amen? The Word became flesh and dwelt among us. Kaya yung Word na yon, kapag nasa puso mo at lumalabas sa bibig mo, you have the power, eternal power. The Lord will going to
destroy all the works and plans of the enemies. Through thy word. Hindi sa word mo, kundi sa word na binag-aaralan natin na naging flesh. Kaya yung future natin, no? Do not dwell on the past. Sabi ng word. Do not live on the past. Let's live in our future. Ang future natin hindi dito. Amen? Ang future mo ay mananahan ka sa salita ng Diyos. Amen. Hindi dito. Because the food that Jesus Christ is asking us to eat every day is to do the will of the one who sent Him. Paano ba magagawa yun? Kapag wala kang instruction, wala kang word, wala kang magagawa. Sino rito nagtatrabaho dito nang walang instruction sa kanyang amo? Ang sarap ng buhay mo. Banjing-banjing ka lang. Amen? Kasi bawat trabaho, may instruction yan. Ito gagawin mo sa umaga, ha? Pagpasok mo from 7 to 8, ganito gagawin mo, 8 to 9, ganito. Pag wala kang instruction, ano gagawin mo? Di nakaupo ka lang. Amen? Nag-aantay ka ng instruction. Walang magbibigay sa iyo kung wala kang pag-aaralan. Amen. Kaya kung gusto mong ma-promote ka, mag-aaral ka. Gagawin mo lahat ng gusto mo ng amo mo to satisfy him. Pag-aaralan mo kung ano ang uunahan mo siya. Nakatanggap kayo ng project, okay. Pag-aaralan mo yun. Hindi mo na tatanungin sa amo mo, ano gagawin mo? No. Binabayaran ka para pag-aralan mo ang mga instruction na dumarating sa inyo. Amen. Amen po ba? Yung may tao na dumating sa iyo, pag-aralan mo. Amen. Ano kailangan nito? So, hindi como receptionist ka, wala ka nang ginagawa. Hindi, sinusulat mo yan. Kahit gwardiya ka, susulat mo yung personality ng tao, nakikita mo. Receptionist ka, ano yung tinanggap mo? Kailangan sulat mo. I-record mo. Pag-aralan mo. And the Lord, kung sino man yung amo mo, yung Lord mo, bibigyan ka ng reward. Same thing sa buhay natin. Kapag hindi mo pinag-aaralan ang gusto ng Diyos na gawin mo, then your life will be ruined. Paniwalaan mo. And then you will see. Si Mary, hindi niya mapaniwalaan. Paano ito? Virgin ako. Sabi ng anghel, the Spirit will going to overshadow you at ang Espiritu ang ipapanganak sa iyo. When you become born again, you receive the word from God. Nothing is impossible. Wala nang imposible. Amen? Alisin mo na yung unbelief. Kasi wala nang ikaw ay may buhay na walang hanggan. When Jesus Christ came unto you, you become like Jesus. You are heirs and co-heirs of Jesus Christ. Lahat ng meron siya, meron ka. Kapangyarihan, meron ka. Kayamanan, hindi naman siya nagpayaman eh. Amen? Bakit? Sa Genesis chapter 1 verse 28, binless na ang tao. Amen? Before you know that God will going to bless you, God already bless you. Amen? Sige nga, basahin nga natin uli ang verse 28 ng Genesis 1. Then God blessed them, and God said to them, "Be fruitful and multiply,
Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Every living things that move on earth. Ibig sabihin, kahit may maliit na virus na sinasabi ng cancerous, you can cast them out. And you tell them, huwag kang gagawa ng anumang masama sa aking katawan. You have to make dominion. Amen? Amen? Sino rito naniniwala na wala siyang sakit? Hindi niya naririnig yung ubo ng katabi niya. Amen? Na wala ang mga virus na yan. Wala yung COVID-19 na yan. COVID-20, COVID-21, COVID-22, COVID-24. Wala yan hanggang COVID-25. Wala yan. Hindi yan mangyayari sa iyo. Why? You have dominion and power in the name of Jesus. Amen. You need to only to believe. Paniwalaan natin. Yung hindi mo kayang paniwalaan, maniwala ka sa salita ng Diyos. Do not be amazed that I said to you, you must all be born again. Kaya kailangan, ikaw ay born again. Kasi kapag born again ka, lahat ng sasabihin mo, lahat ng paniniwalaan mo, ito ay mangyayari. Paniwalaan mo lang, sabihin mo lang, salitain mo araw-araw in accordance to the plan and purpose of our Lord Jesus Christ. Sabihin mo, naniniwala ako. I remove my unbelief. So yun lang ang gusto kong iano sa inyo ngayon. You need to believe. Because those people who do not believe, kahit na kasama nila si Jesus Christ, hindi sila makakapagpalayas ng demonyo. Why? Because of familiar spirit. They do not believe on Jesus Christ. The Word that became flesh and dwell among us. Let us all stand.